Hi guys, good morning. So second day off natin ngayon and marami akong ginagawa kaya sobrang busy. Pasensya na po doon sa mga nagme-message sa atin na gustong magpasama sa mga ibang farm, nagpapahanap ng LMI. Wala na po talaga akong time ngayon. At saka doon sa mga gustong tumawag, nagtatanong kung may bakante pa rito. Kaya sa totoo lang, alam niyo po, hindi niyo ako mabobola Yung mga nagme-message, Sir Ferds, matagal nyo na akong followers, lahat ng vlog nyo pinapanood ko, etc. ang mga pambobolang ginagawa nila. Kasi kung talagang nanonood kayo ng vlog natin, alam nyo at nakasubaybay kayo sa sitwasyon namin dito. Before talaga, nung mga panahong 2 shifts kami, then pagka bakante, nasasamahan ko pa kayo sa iba't ibang farm para maghanap ng LMI ninyo. Pinapupunta ko pa kayo dito sa bahay para mag-asikaso ng mga application ninyo, sa visa ninyo, sa permanent residence application ninyo. So marami tayong naasikasong ganyan, mga napunta dito. Isa ngayon po, kasi 3 shift nga po kami. Kung talagang nakatuto kayo sa vlog natin, alam niyo yan, wala kaming maayos sa pahinga. Sabi ko nga po sa inyo, umaga, hapon, gabi, nagmi-milking kami, madaling araw na ako umuwi. So pabalik-balik tayo sa farm. So kung pupunta kayo dito ng biglaan ng walang pasabi, at pagka-out ko sa work, yung ikakain ko, kukunin nyo pa yung oras. Yung itutulog ko, kukunin nyo pa yung oras. So baka mangyari, pagpunta nyo dito, kahit pa sabihin, sir, konting usap lang. Yung konting usap na yun po, kakain ako. Mga 1 hour, then papatunaw tayo. Iwowo ko lang saglit ito sa peanut. Iwowo ko lang to saglit. And then pag naiwok na natin, tutulog na kagad ako, babalik pa uli ako sa work. So wala na po talaga akong time. Kaya pasensya na doon sa mga napunta po dito. Nasabi ko nga po, nung minsan may pumunta daw dito, nag-message sir, na dito ako sa labas. Sabi ko, sir, hindi ko po kayo maharap kasi unang-una, kailangan ko pong matulog, babalik pa ako sa work. And sabi ko nga po ngayon, alam nyo naman, paparating na yung family natin. Ito, sobrang busy. Ang kalat ng kwarto ko, nagliligpit ako. And dito na, hinakot ko na nga dito kasi may mga bakante pa kaming kwarto dito. Ayan. Dinala ko na muna dito yung ibang gamit. Ayan, yung mga gamit ko na para ready for hakot na siya. Kasi nga lilipat na rin tayo ng bahay next week. Next week lilipat na tayo ng bahay. So sobrang busy na talaga. Kaya doon po sa mga gusto magpaasikaso ng mga application nila, doon sa mga gustong magpasama para maghanap ng LMI, pasensya na po. And sasagutin ko lang tong tanong na to. Sabi nung mga kababayan natin, kasi lagi nagtatanong, napapanood yung live natin. Kasi di nga po ako masyado makapag-edit, makagawa ng vlog, kaya puro live na lang muna tayo. So nagla-live po kami, doon ko na lang sinasagot yung ilang mga katanungan ninyo. Pag mga gabi na yun dito, nagla-live kami ni Alan habang kami naka-duty. Kasi marami nagtatanong, kung may bakante pa rin daw ba? Kung sinubaybayan nyo nga po yung vlog natin, alam nyo po yan kung may bakante or wala. Kasi nung nakaraan, nagtawag po tayo. Nagtatawag talaga ako kung sino yung medyo makulit na laging, sir, baka may bakante. At kung kailangan namin, nagtatawag po ako. Ang problema nga, ito nga, ilan na yun ipasok natin? Alam nyo yan. Walang mga tumatagal. Hindi lang 10 katao na yun na ipasok natin dito. Walang tumatagal. So nagpahinga kami, hindi muna kami nag-repair. Kasi nga, even yung mga kasama kong Pilipino, ayaw na rin mag-repair Si Herbert, ayaw din. Kahit marami nagpapa-repair sa kanya. Si Alan ayaw din kasi kahit marami nagpapa-refer sa kanya. And then, nitong huli, after ng ilang months na hindi ako nag-repair, nagsabi nga uli si boss, baka may gusto kang ipasok. So, yung nangungulit sa akin na kabatch natin, sinubukan ko ngang itry natin dito. Pero sabi ko nga sa kanya, ikaw, kayong bahala, kayo na ni boss ang mag-usap. Sabi kong ganon. So, ang nangyari naman, hindi din tumagal. Hindi din sila tumagal kasi nga may mga natutuklasan nga dito. Sabi ko sa kanya, sinabi ko lahat yung sitwasyon dito, yung trabaho, yung dadatnan mo dito. Pagdating niya dito, sinubukan naman niya. Monday, Tuesday, okay pa. Until Wednesday, medyo marami na siyang iniisip kasi marami na siya natutuklasan dito. Try nating tawagan itong may mga nangungulit sa akin na gusto ko na rin sagutin sa kanila. Na wala nga at kasi nga ngayon may pinasok na silang Meksikano. So kasi ano nangyayari ganun nagpasok ako ng Pilipino, hindi tumagal. Kumuha sila ng Meksikano, hindi din tumagal. Nagpasok ulit ako ng Pilipino, hindi tumagal. Kumuha ulit sila ng Meksikano, hindi tumagal. Parang sagutan kami dito nung ng ibang lahi Sabi nga ni Bay sa akin, niloloko ko ni Alan. Parang tag dito, contest kayo kung sinong lahi ang ipapasok kung na may tatagal. Kaya lang, nangihinayang lang talaga ako kasi
yung itong nakaraan, ilan yung LMIA naming available. Kung may tumagal sanang Pilipino dito, baka nagsunod-sunod, puro Pilipino na yung nakuha natin. Di ba nagkausap na kayo ni Tanner? Opo. Oo. Sabi po niya pagka may available po gano'n. Yun nga eh. Yung isinend mo sa akin na conversation ninyo, sabi niya sa'yo, pag may available, tatawagan ka. Pero bakit hindi kanya tinatawagan? Nakailang bakante na kami. Hindi na kasi kami nagre-repair gawa ng ano. Lahat ng nirepair namin, walang tumagal. Oo, walang tumagal. So nakakahiya din naman. Can you imagine? Nung nakaraan, kailangan pala nila. Ngayon, di ba, last conversation ninyo, sabi sa'yo, tatawagan ka kapag may LMIA na, di ba? Opo. Oh, so ba't hindi ka tinawagan? Nanghingi pa sa akin ng tao. Kaya nga po. Oh, yun nga yun eh. So ibig sabihin nun, hindi ka talaga interesadong tawagan niya. Ngayon, tama naman yung sinabi mo, kung gusto mong i-repair kita, pwede naman. Ang problema nga, sablay na naman yung huli naming ipinasok. Hindi na naman Oo, kaya nakakahiya. Alam mo, hindi mo lang alam yung pakiramdam namin na may maraming makikiusap, magmamakaawa. Lahat na halos ng pakiusap at magmamakaawa, ginawa na nila eh. Sir, para sa LMIA, sir, para sa status, sir, para sa pamilya, sir, hindi ko aayawan yan, sir, kakayanin ko yan, kahit na mahirapan ako pipili, lahat na halos eh. Pero pag na dito na, 1 to 2 days, nagbaback out, nagbabago yung kaya hindi mo kami masisisi bakit parang wala na nga akong tiwala doon sa mga sinasabi ng ibang Pilipino na na kakayanin, parang nawala na akong tiwala. Kasi pag na dito na, nagbabago na. Ngayon, di ba, sabi ko nga sa'yo, kayong mag-usap para labas na ako. Para kung ano man na pag-usapan ninyo, kayo ang bahalang kung patutuloyin ka o hindi. Hindi niya po problema, hindi po tawagan. Ayun nga ang problema. Pinaubaya na ko nang usap sa inyo, kayo na mag-usap. Sabi niya tatawagan ka, di ka naman tinatawagan. So iniisip ko kasi kung nag-back out yung inano namin, pwedeng tawagan ka kasi kausap ka na niya. Actually, hindi lang ikaw ang kausap niya, sino pa ba? May ilang kausap pa siya na sinabi din niya tatawagan. Wala din naman tinawagan. Pilipino din po. Pilipino din. Kaya nga sabi ko, kung talagang tatawagan kayo. Ang problema nga kasi, hindi naman sa inaano kitahan. Di ba nagpunta ka dito sa farm? Na pagpunta mo dito, may sumunod din sa'yo na open work permit. Yung open work permit na yon, ang nag-hire doon ay si Tanner. Ang problema, yun nga, naglipat ng Sunday, kinabukasan Monday, hindi na tumagal. Kumbaga, na kagad, napag-inita na kagad at ang nangyari, kasi nga siguro dahil Pilipino na naman yung na-hired. Opo. So, hindi na nakapag-start ang nangyari. Ang sa akin lang, ang punto ko naman ganito. Ang nag-hire doon ay si Tanner. Pero ang nagpaalis sa kanya yung ama. So parang ang iniisip namin lahat, ano ba to? Ini-hire nung anak, which is consider din naman yun as may-ari nito, ini-hire nung anak, hindi man lang parang sinigunda na, uy, ako nag-hire dyan eh. Pagbigyan naman natin. Tapos parang anong nangyari, bali wala din yung sinasabi nung anak doon sa ama. Parang ganun yung kaya nga sabi namin, na parang nakakawala ng gana din. Hindi man lang sinigundahan na, oy, sabihin ko doon sa tatay ko na, ako nag-hire diyan. Pagbigyan naman natin, wag mo naman basta alisin. Kaya nga sabi ko nga, kung halimbawa magpapasok kami, gusto namin doon sa tatay na talaga ang kausap, doon kay boss talaga. Pero sa totoo lang dati, may mga na-hire naman dito na siya yung kumausap. At saka isa pa, naman talaga siya na din yung pumipirma dito. Kumbaga, isa na din siya dito sa may-ari. Kaya nga lang, parang nawalan kami ng gana na, kagaya ngayon, itong mga Mexicanong dumating dito, ang nag-interview ay siya. Na-hire naman dito. Kaya lang, nakakawalang gana, kausap nung anak, and then, nung na-hire na, dahil wala siya, nakalib siya nung 1 linggo, basta na lang pinaalis ng tatay. Kaya sabi ko, hindi man lang kayang panghawakan ng anak yung kanyang ini-hire na tao dahil basta na lang pinaalis ng tatay. Kaya nga ba, hindi mo lang kagaya ngayon, ikaw na ang kausap, tapos sabi sa'yo, tatawagan ka, di ka naman tinatawagan.
Kaya nga, O, diba? mas So, maganda kakausap yung oo, mas magandang kausap yung ama. Ay ngayon, may na-hire na silang isa, kaya nga lang, awang ko dito. Okay naman sa trabaho, kaya lang, marami na rin siyang laging late 1 hour late. Hindi, sabi niya, ang hirap na, sabi niya, ang tawag nga niya sa amin, modern slaves Kasi, modern slaves ang tawag niya sa amin. Kasi nga sabi niya, hindi tama itong nangyayari dito. O sabi ko sa kanya, alam mo palang hindi tama. Kung may option ka pang iba, maghanap ka. Sabi ko gano'n sa kanya. Pero kung wala kang choice, mag-stay ka muna dito. Yung na-hire na nakatagal naman ng 1 week. Pero alam mo ba ngayong umaga pagising ko, magluluto ako. Apo. 1 hour na silang nagtatrabaho, kagigising lang niya, late na naman. Laging 1 hour late, 2 hours late. Kasi hindi niya kinakaya kung yung trabaho kaya niya, kaya lang yung pasok na gigising ng late, gigising na walang tulog, pabalik-balik, yun, late na naman ngayon. So, awang ko, sabi kasi, kami ni Bay, inoobserbahan namin ni Alan Nagpustahan nga kami kung gaano tatagal. Ang pusta niya, lalagpas ng 1 month. Ang pusta ko naman, below 1 month. Ay ngayon, lagi nang ganon, nahihirapan siya. Awang ko kung tatagal pa rin to. Pero may paparating pa daw 2 Meksikano So, Sino po nagsabi nun? Si Bustaner po. sila nagsabi, may paparating pa daw. Hindi na kami kasi nakikialam kasi isang katwera namin kahit na sino nang ma-hire, basta may tumagal na lang. Kasi ipapasok namin Pilipino, hindi tatagal. Ipapasok namin Pilipino, hindi tatagal. So sabi nga namin kahit balik lang po kayo sa 2 weeks. Oo. Sa 2 shift. Maibalik lang kami sa 2 shift para magkaroon ng pahinga. Anong nangyayari papasok kami ng Pilipino, hindi tatagal. Magpapasok sila ng Meksikano, hindi tatagal. So sabi ko, bahala na kahit na sino na kasi lahat ng sinubukan natin Pilipino, walang tumagal Kaya nga po. Pero po ako, magbabaka sakali lang po na... hindi. Kapag hindi ganito na lang. Kapag nagkaroon uli ng sabihan na lang kita, ikaw nang pumunta dito at direkta mo na silang kausapin. Sige po. Sige. Sabihan na lang kita, sige. Apo. Sige. Maraming salamat po. Sige. Ingat po. Thank you. So, pasensya na talaga kayo guys. Alam ko, marami sa inyo yung mga nagme-message na hindi ko na nare-reply. Sobrang busy ko po ngayon. Ito yung bago kong bahay na nilipatan. Naghahakot ako ngayon. Kahit may pasok, nag-uutay-utay ako maghakot ng gamit. So, ito yung bagong bahay na nilipatan natin. Ayun yung sasakyan natin. Doon lang nakapark. Kasi doon sa mga nagme-message nga po, na sabi nila, hindi ko maintindihan tong mga kababayan natin. Dinadala dito sa Canada yung ugali sa Pilipinas. Na sasabihin, sir, ibigay mo na lang sa akin yung number ng boss mo, akong tatawag. Ha? Wala po tayo sa Pilipinas. Sa tingin niyo po ganun kadali yun? Ibibigay ko sa inyo yung number ni boss at tawagan nyo ng ganun? Wala po ba kayong idea na hindi po ganun yung kalakaran dito sa Canada? Sa tingin niyo hindi magtatanong si boss, saan mo nakuha yung number ko? Hindi po kasi ganun kadali yun. Alam niyo po, tad-tad na yung messages ko. Pasensya na, talaga sobrang busy ko. Ayan, naghahakot tayo. Doon pa sa baba, ayun pinalipatan ko. 12 minutes away lang doon sa trabaho ko. So, kahit may pasok, pagka-out, umaagaw ko ng 1 oras, maghakot ng gamit. Inuutay-utay ko. Kaya sobrang busy ko. Yung mga, wari ko, I think mga 10 na yung message na nababasa ko. Sir, pwede ka bang tawagan? Sir, puntahan ka namin dyan sa farm. Hindi ko nga po kayo maasikaso sa ngayon. Dahil sobrang busy ko, sabi ko nga po sa inyo, parating yung family ko, naglilipat ako, nag-uutay-utay ako. And then, sa day off ko, kahit na day off ko, ay mag-aayos ako ng mga gamit. So, pag makikipag-usap ako sa inyo, mauubos yung oras ko. Sabi ko nga sa inyo, marami pa akong dapat asikasuhin. At doon sa mga nagsasabi na, sir, ibigay mo na lang sa akin yung number ng boss mo, akong tatawag. Hindi po ganun kadali yun. Kasi unang-una, ang sasabihin ni boss, saan mo nakuha yung number ko? Nagkausap na kami niyan. Kung talagang nakatuto kayo, maraming beses ko nang nabanggit na sasabihin ni boss, wag mo basta ibibigay yung number ko kung kani-kanino. Unless may pahintulot, naghingi ako ng permiso sa kanya, tatawagan ka ni Alan, tatawagan ka ni Michael, tatawagan ka ni Mark, kaibigan ko yan, ganon. Hindi po ganun kadali. May isa pang nag-message sa akin, citizen ako dito, Perds, yung anak ko, ganito, ganan. Ibigay mo na lang yung number, tatawagan ko yung boss mo, ako makikipag-usap. Diyos ko naman, citizen na nga po kayo dito, hindi nyo pa alam ang kalakaran dito sa Canada. Hindi po ganun kadali yun dahil may privacy po ang mga bawat tao dito. Kung alam nyo na, kung tatagal nyo na dito sa Canada, hindi nyo pa ba alam yan na hindi basta-basta pwede kang magbigay ng number ng kung sino-sino unless may pahintulot doon sa tao.
Sinabihan na ako ni boss niyan, wag mo basta pamimigay yung number ko. Kasi may mga tawag ng tawag, magtatanong ng may trabaho ba, may LMIA ba. Sabi ko nga po sa inyo, binigay ko dati yung number ni boss pero may pahintulot yon. Ngayon, kung ibibigay kong kani-kanino dyan at ipopost, sabi nyo, sir, pakicomment na lang dito sa YouTube mo. Sir, pakicomment na lang dito sa comment section yung number ng boss mo, tatawagan ko. Hindi po ganun kadali yun. Una, hindi kayo basta-basta pwedeng tumawag at makipag-usap sa kanya, sasabihin nyo, may LMIA ka ba? Pwede ba ako dyan? Hindi po ganun yun. At kung gusto nyo pong pumunta dito sa farm, di po ba nabanggit ko na nga po sa inyo, masasayang lang yung oras nyo kasi yung iba taga malalayo pa, may New Brunswick, may Toronto, may Alberta, may mga malalayo pa, I think 12 hours away, pero busy din na gustong pumunta dito sa farm. Sinasabihan ko na nga po kayo, di po ba, kasi ang problema doon sa ibang kababayan natin, mayayabang eh. Sir, lagi ako nakatutok sa vlog mo. Pupunta ako dyan, ganito ga. Kung lagi kayo nakatutok at sinusubaybayan nyo bawat episode, ina-update ko po kayo. Sabi ko nga po sa inyo, may na-hired na pag-alis ng hindi tumuloy na ipinasok natin. Kinabukasan, may dumating kagad na Mexican silang ipinasok at nagulat kami dahil na wrong send sa amin si Kel. May paparating na ulit na 2 Mexican ulit. So puro Mexican yung hinire nila kasi nga puro Pilipino yung sunod-sunod na ipinasok natin, walang tumagal. Kaya hindi natin sila masisisi. Ang aasahan na lang natin is kapag hindi na naman tumagal tong mga ipinasok nila. So yun yung i-update ko kayo. Sa ngayon sobrang busy ko lang po talaga kaya pasensya na. So don't forget to subscribe, like and share this video para kahit paano updated kayo sa mga buhay namin dito sa Canada. Ang dami ko lang talagang ginagawa at babalik na uli ako sa farm kasi nga naghakot lang ako ng ilang gamit. Next week dito na ako titira. So see you guys sa next vlog. God bless. Bye bye.